Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang pulot ay biyaya, may aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, Pamana TV na! Kapayapaan po sa inyong lahat ng mga pamana o mga bata. Ako si Kapatid Dakila. Masaya ako dahil alam kong masaya din kayo, di ba? Alam kong excited na naman kayo na makapakinig at makapanood ng panibagong aral o kwento mula sa Biblia. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. Alam kong hindi na kayo makapaghintay, no? Ngunit bago ang lahat ay ihanda muna natin ang lahat na kagamitan mamaya para sa ating gagawing activity. Ihanda ninyo ang mga sumusunod: lapis o ballpen, papel at coloring materials. Aba, Ama naming Hari, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo sa amin at sa patuloy na paggabay sa amin. Salamat po Ama sa patuloy na pagbibigay kalakasan. Sana po ay marami kaming matututunan sa aming mapapakinggang aral ngayon. Tulungan niyo po kami na maging mapapait na bata. Ito po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, Ikaw ang nag-iisang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, mayroon muna tayong maikling activity. May ipapakita akong larawan sa inyo at sasabihin nyo kung ano ang tawag sa mga ito. Tama! Ang mga larawang inyong nakita ay tinatawag na mapa. Saan ba natin ginagamit ang mapa? Ito ay ginagamit natin upang malaman natin ang direksyon at kung nasaan ang mga lugar na nais nating puntahan. Higit na nga ang mga detalyadong mapa na nagsasaad kung paano tayo makakarating sa lugar na gusto nating puntahan. Alam niyo ba mga bata na ang Biblia ay gaya ng isang mapa sa taong nagbabasa nito? Kaya sa ating mga pagkakatipong pamana, laging Biblia ang librong ating ginagamit dahil ito ay banal na kasulatan na nagsasaad kung paano tayo dapat na mamuhay. Ito ay guide natin para magawa natin ang tama at kalooban ng Diyos. Sa ating mapag-aaralan ngayon, ating lalong malalaman ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Halina at ating pasimulan. Ang pamanang palabasa ng Biblia. Nang si Moises ay namatay, si Josue ang tumayong leader ng Israel upang ang mga Israelita ay makarating sa dakong pangako ng Diyos. Ito ang bilin ng Panginoon kay Josue. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Balikan natin ang bilin ng Panginoon kay Josue upang siya ay maging matagumpay sa kanilang paglalakbay. Ang bilin ng Panginoon kay Josue ay pagbulayan o pag-aralan, palaging basahin at isapuso ang aklat ng kautusan. Ito ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Bakit kailangan na palaging magbasa ng Biblia si Josue?
upang maging maginhawa ang kanyang paglalakbay at magtamo siya ng mabuting kawakasan. Sa ibang salita, upang mapadali ang paglalakbay ni Josue at makarating sila sa dakong ipinangako ng Diyos. O diba? Ang Biblia nga ay gaya ng isang mapa. Paano kaya kung hindi sinunod ni Josue ang bilin ng Panginoon? E di kabaliktaran ang mangyayari sa kanya. Magiging mahirap ang kanilang paglalakbay at hindi sila makakarating sa kanilang pupuntahan. Tayo ngayon ay tinuturuan na magbasa ng Biblia para ang mga aral na ating mababasa dito o napapakinggan gaya ng sa mga tinuturo dito sa Pagkakatipong Pamana at Pamana TV ay maging guide natin para maging maginhawa ang ating pamumuhay at makarating tayo doon sa pangakong langit ng ating Panginoon. Ano pa ang paalala sa atin? Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Ayon sa ating narinig, ang banal na kasulatan o ang Biblia ay, una, makapagtuturo ukol sa kaligtasan o sa ibang salita ay nasa Biblia ang instruction para tayo ay maligtas. Ikalawa, ito ay kinasihan o nasulat ng may patnubay ng Diyos. Ikatlo, may pakinabang sa pagtuturo ng tama, pagsaway at pagtutuwid sa mga gawang mali, at pagsasanay sa katwiran o paggawa ng mabuti. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo mga bata? Halina at palagi tayong magbasa ng Biblia. Paano tayo makakapagbasa ng Biblia? Ito ay maaaring gawin natin pagkagising o kaya ay bago tayo matulog. Humingi tayo ng tulong sa ating mga magulang upang magabayan tayo sa pagbabasa ng Biblia. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Dahil gaya ng isang mapa, ang Biblia o banal na kasulatan ay makapagtuturo sa atin kung paano tayo makapamumuhay ng maginhawa. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga aral na ating natututunan na mula sa Biblia. Ikalawa, manatili sa mga bagay na ating natututunan sa Biblia. Ibig sabihin nito ay palagi nating gawin ang mga mabubuting aral na ating natututunan na mula sa Biblia. Manatili tayo o huwag nating lilimutin ang ating natututunang mabubuting gawa upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. O iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa ating activity ngayon. Mga bata, handa na ba kayo? Panuto. Kumuha ng malinis na papel at ballpen o lapis. Sa gitna ng inyong papel ay gumuhit kayo ng isang ilawan o lampara gaya nito. Sa ilalim ng larawan ay isulat ninyo ang mga sumusunod. Ang salita mo'y sa aking mga paa at sa aking landas. Kung may Biblia sa inyong tahanan ay kunin ninyo ito. Kung wala naman ay magpatulong kay nanay o tatay na hanapin ang talatang Awit chapter 119 verse 105 sa internet.
Nakatapos na ba kayo mga bata? Wow! Mahusay kung ganoon. Good job! Ang talata ngayon sa inyong activity ang magiging memory verse ninyo sa linggong ito. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo'y muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, maraming salamat po Ama at muli na pagtapos namin itong gawain. Salamat Ama sa pagtulong at paggabay mo sa amin. Tulungan niyo po sana kaming maging palabasa ng Biblia. Sana ay di po namin makalimutan ang mga aral na aming naririnig. Sana po ay tulungan niyo po kaming magawa ang mga aral na aming natututunan. Patuloy mo po kaming ingatan at gabayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, ang nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin nagkailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, mispa na muna, mispa na.